Ayun po mga kabisnes, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So ngayon po ako muna ang magbablog mga kabisnes kasi si Mingay ay masama ang pakiramdam. Ayan o, nakahiga na mga kabisnes, nagpalidikit BBT9. Yun, nakatatapos na namin kumain ng hapunan mga kabisnes kasi galing kami ng church mga kabisnes. Si Kia, gising pa o kay Kia. Si Kia o. Yan. Hindi natin pwedeng itutok kay Mingay kasi kabuyang niya. Nagpadidi kay BBT9. So yan po mga kabisnes, kukumustahin lang natin tong yung pag-aaral ni Dindin. Ano po mga kabisnes, kasi wala na tayong update ukol dito eh. Kasi nakailang bisis na kaming pabalik-balik doon sa center mga kabisnes para kumuha doon sa yung kanyang tag na ito, yung result para doon sa So siya kasi nakakaalam niyan doon sa ano ba tawag doon kung hihingi nating kuan doon papel? Yung ano po yung mga business, resulta po yun sa sputum ko. Yung sputum po mga business yung ano yung binibigyan ka ng bottle. Tapos ano yung, di ba karaniwan naman pag binibigyan tayo ng bottle, hinihingan tayo minsan ng madalas plema, minsan yung dumi, ihe, ganon. Yun doon nilalagay yun. Pero yung sa akin mga business, plema yung hiningi sa akin. Which is doon malalaman kung yung plema ko is high pa rin yung chance na makahawak pa rin ako sa sakit ko. Hindi naman namin yung na-vlog kung ano po yung talaga sakit ko mga ka-business. Yun yung hinihintay namin. Yun lang yung na-vlog natin. Yung patungkol doon sa yung kanyang spot no sa baga. So, okay naman na yun. Yun nga, katunayan ay patuloy naman nga siya nag-inom ng gamot. Tapos itong bandang huli, mga kabisnes, ay napatawag kami dun sa school. Pinatawag kaming parents, no? Ako ang pumunta doon sa school, mga kabisnes, dahil nga nag-update din ang school kung ano na ang status ni Wendy. Di sabi ko ma'am ay okay naman ang naging lagay ni Wendy. Ang banggit sa akin, pwede na ba siya face to face kasi nga module siya mga ka-business eh. So matagal-tagal na rin yun dito nakapag-update. So tamang-tama nga ito ngayon, in-update natin kung ano na ba ang lagay, no? Sa ngayon, okay naman si Wendy na mga ka-business. Kanya lang etong bandang huli, sa'yo sa ang teacher mo, no? Nag-chat ba yon nga humingi sila ng medical certificate para patunayan na pwede na ba si Wendy papapasukin ng face to face. Hindi, sabi ng teacher ko yung medical na yun, purpose nun para makapag-exam daw ako ng next semester po mga ka-business. Pero parang gano'n na rin yun laki kasi parang nabanggit niya sa akin nung nandun ako sa school na hihingi nga sila ng ganun, medical certificate para mapatunayan nila kung ano yung resulta doon, kung yan ba ay hindi pa po pwede. Kasi siyempre, nagdepende po yun sa doktor mga ka-business eh. Ang doktor ang pwedeng magsabi niya na, sige, pwede na. O hindi pa, ganun. Yun. Isa yun sa hiningi nila kasi. Ayun din yung pinaliwanag po sa akin ng doktor. Na kapag kung anong lumabas daw po sa result ng sputum ko, kapag mataas pa rin yung chance na makahawak raw pa rin ako ng ibang tao. Hindi pa rin po talaga ako pwedeng or makita raw nila na mahina pa rin daw yung baga ko. Isa yun. Sabi niya, masiglan na ba si Wendy? Natanong niya yun eh. Masiglan na ba siya? Nakakakilos na ba? Sabi ko, ma'am, kung kilos-kilos lang naman na magagaang, halimbawa, makasugas ng plato, wala sugas ng bahay, okay. Pero kung halimbawa po ay yung mga pagbubuhat-buhat, di ba sa school, minsan ba may mga ganun din kayong minsan na nagbubuhat-buhat kayo dyan, ano mga ginagawa. Hindi siya uubra kaya yung bang naglalakad ng malayo. Diba? Ang dilang sa akin. Sa kanila pa naman, ilang floor ka doon sa pinakahuli, di ba? Taas, fourth taas floor. Yun, makabisi akit ng ganun. Baka mamaya hindi kayanin, hihingalin yung bata kasi nga ang problema bagay. May spot. Mabilis akong hindi makahinga ganun. May ganun ako lagi pakiramdam. Tapos lagi masakit yung likod. Kaya nagtanong kung okay na ba, nakakagalaw. Sabi ko nakakagalaw naman po. Kaya lang, yun nga, hindi siya po pwede sa mga galaw na yung bang medyo mabibigat saka yung bang matagal, yung bang ibig sabihin yung babad masyado sa trabaho gagawin, hindi po pwede.
Eh lalo nga sa inyo, eh ang taas ng school mo. So, yun, kaya naghingi sila ng medical certificate. Yun po yung pakay ng teacher. Ngayon, ang problema, hanggang ngayon ay hindi kami makakuha-kuha. Bakit? Ano ba nangyari noon? Kasi pabalik-balik. naka 2 times na kami pumunta sa center. Una, nung nagpunta tayo, ay sabi, ay balik na lang kayo sa ganitong balik. kasi walang Puro balik doktor. po. Oh, tapos ngayon, naabutan na lang ng ganitong holiday season na, nga dapat noong Miyerkules, babalik sana kami noong kahapon. Eh, kanya lang, Miyerkules. Sabi ko, Miyerkules tayo pabalikin. Ano bang Noche buena na nila yun. eh ano na yun eh, siyempre wala nang nagsipasok nun. Kasi holidays na nga eh. Ngayon, aywan ko ano bang sabi. Kailan ba tayo babalik ulit? Eh, dapat Friday bukas. Kaso nga, ayun. 26. Ay, 25 pa lang ngayon mga ka-business. O so, Biyernes nga bukas, 26. Pag ano, Pwede. meron na kayang may doktor na kaya? Ayun nga, kasi nga di ba kakatasan nila magpasko. Yun na nga eh. Ang hirap ng mga ka-business. Ngayon, hanggat hindi si din makapag-submit doon, Hindi ako pag-examine ng hindi siya next semester. pag-examine. Kasi parang doon sila kumukuha. Bakit ganon? Bakit di pa pwede mag-exam ka ng kahit wala yun? Hindi. Sa'yo na sabi ng teacher ko. Kaya ako sundin yun. So, ibig sabihin, baka pag i-examine ka, baka doon mismo sa school. Hindi. Online ako pinag-exam ng teacher ko by Google Meet. Kaya yun nga mga ka-business, isa yun sa inano namin. Sabi ko, tapos isa pa tong sa center din, minsan hindi namin maabot-abutan yung doktor. Doktor. Minsan walang doktor, gano'n. Pero kilala Iba ng kasi doktor doktor ko. sa kanya eh. Iba kasi sa kanya eh. Iba rin yung sa mga bata, di ba? Eh, pagka pumunta kami doon, eh, minsan natitimpo na walang doktor. Eh, sabi, balik ka na lang sa ganito. Ngayon, katulad nga, nag-holiday season na. Nako. Eh, kailan ka makapag-exam ngayon yan? Baka next year. O, yan po yun mga ka-business. Pero wala naman naging problema kasi nga nakapag-module naman. Minsan nga lang delay ang kanyang mga pag-submit, ganyan. Pero nakapag-module naman siya. Eh, ang problema lang hinahanapan na kasi ngayon ng grades para dun sa second Second sem. semester. Wala pa siyang grades doon sa second sem na yun. Kasi hindi pa po ako nakapag-exam. Hindi pa siya nakapag-exam kasi nga wala pa siyang medical certificate na na-submit. Yan ang Pero problema. siguro makukuha na rin namin, itatry namin pumunta mga business bukas ni Papa Friday. Subukan lang namin kung may papasok na mga doktor. Kasi napakahalaga din, yung pag-aaral mo talaga din napakahalaga. Yan ang lagi kong paulit-ulit sa inyo, di ba, mga anak. Na wala man tayong yaman, sabi ko nga, wala akong yaman na may pamana sa inyo. Kundi kayo mismo na rin na nakikita nyo ang naging kalagayan natin pag sumikap kayo talaga sa pag-aaral. Kasi yan lang naman talaga ang pinakasusi. Yan lang pagputol sa kahirapan eh. Yun bang, iba kasi talaga may natapos eh, mga ka-business. Hindi naman sa minamaliit din natin yung mga walang natapos, hindi nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan. Kasi mayroong ganun, hindi nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan ay maganda ang buhay. Hindi naman lahat. Pero mas mainam pa din talaga na degree holder ka. Yun ang punto ko doon. Eh, pagsikapan nyo talaga yung pag-aaral. Huwag nyo baliwalain yan. Lahat ng mga anong pwedeng gawin na para sa ikabubuti ninyo. Gawin nyo talaga yan. Kasi ako, tinan mo kami na kung wala kami natapos sa pag-aaral. Diba? Realidad yun mga ka-business. Pagka wala kang natapos, mababa ang pinag-aralan mo, tapos wala ka pang sa madali sabi, hindi ka naging mapira, ika nga. Kasi wala ka nga eh, mahirap ka lang sa madaling salita. Naroon talagang katotohanan mga ka-business, na realidad yan nga, pwede kang tapak-tapakan ng tao. Totoo yun, realidad yan mga ka-business. Yun ang larawan ng mundo eh. Kapag wala kang pera, tatapak-tapakan ka na lang kasi utos-tusan ka, sigawan ka, mumurahin ka, kasi ganun lang kasi yung level mo eh. Wala ka pang pera, no? Mahirap ka lang. Ganun talaga. Kaya yan ang wag ninyong
pangarapin kung hanggat maaari. Kaya walang ibang paraan dyan din. Aral talaga. Mag-aaral lang. Yun lang ang aking maipapayo sa inyo. Kasi napakahirap talaga. Kapag ka ikay mahirap lang. Kahit sino naman, alam ng marami yan. Maraming nakakaranas niyan, halos 80% ang mga nakaranas ng mga ganyan. Kapag ka wala kang pera, talagang, di ba? Nakita nyo na sa larawan ng mundo at nakita nyo na at danas nyo sa mga magulang ninyo. Di ba? Mahirap, anak. Mahirap. Pero para sa akin, hindi bali mahirap lang talaga tayo. Basta, payapa lang ang takbo ng ating pamumuhay. Di ba? Kaya, ingatan nyo yung pag-aaral ninyo. Katulad ngayon yan, nag-request. Sikapin natin na mai-submit natin yan para makapag-exam ka na. At sa pakiramdam mo, ano bang pakiramdam mo sa katawan mo pala ngayon? Siyempre, ikaw nagdadala ng katawan mo, kung ano ba yung naramdaman mo, okay ba? Kasi may mga pagkakataon kasi mga ka-business na nagre-reklamo sa akin minsan to. Sabi niya, lalo pat kung pinapatulong ni mama niya maglaba dyan, siyempre, paglalaba talaga, yuko-yuko dito, wash-wash dito, siyempre, mabigat ang damit siyempre, pagbasa na yan, mabigat yan eh. Nagre-reklamo siya, minsan hinihingal daw siya, nahihirapan siyang huminga. So, ibig sabihin, ano ba ang kondisyon mo? Ano ba naramdaman mo sa madalas na pagkakataon? Ano ba naramdaman mo? Random kasi talaga yung yung pakiramdam ko mga business. Parang may araw na okay ako, tapos minsan nagigising ako. Parang yung katawan ko sobrang pagod na sobrang dami mo nang ginawa. Oo, parang, kahit kakagising mo pa lang, parang sobrang parang pagod. Parang mo, akala mo nagbuhat ka ng maghapon na. Tapos sobrang sakit ng likod ko na parang tinutusok talagang ginaganyan ng mga koko. Tapos parang mabaon siya dito, kaya hirap talaga ako sa paghinga. Pagigising ako ng umaga. Kaya pag gigising ako ng ganun, hinahanap ko agad yung gamot ko kasi baka maibsan siya ng mawala yung sakit. Mawawala naman siya. Hindi naman sobrang tagal yung sobrang sakit. Kapag nainom ako ng gamot, nawawala naman siya. Pero may oras talaga na ganun mga ka-business. Parang araw-araw nga siguro yun, pag gigising ako ng umaga, sobrang sakit ng likod ko. Tapos hirap sa paghinga. So, ibig sabihin din, hindi pa, sa bagay mga ka-business, na may 3 buwan na ba ang painom? Wala pa, no? Kasi tatapos na ako pa eh. February yung tapos ko. So, ilang months na. Ibig sabihin, naka 4 months na rin ka, naka 4 months na. So, ibig sabihin, ano pa talaga, hindi pa natin masasabi yan. Kaya nga, kailangan pa yung yan. Makita yung result talaga mga ka-business. Supply mo ako. Kasi pinapasubmit nga siya ng panibago mga ka-business ng plema niya. Nakasabit na ako pa. Yun ngayon kukunin ko result, yung sputum nga. Nasubmit na ba yun? So, dito natin malalaman ngayon pag nakuha natin yun. Pag nakuha. Kasi nga, ilang business natin pabalik-balik kasi, nako. So, hindi na tayo magtataka, mga business, siyempre, ganun talaga sa government dahil sa sobrang dami. Inaasikaso. Tao, daming inaasikaso, normal talaga yan. Kasi hindi man katulad niya sa mga private na antimano, asikaso agad. Sa mga government, dumog kasi ang tao dyan, sobrang dami. Kahit pa sa center yan, ang dami mga business, di ba, nung nakaraan, nung pumunta ako po yung pinakahuli, tapos nung pagkatas po ako na yung, parang 32 na tao yung nandun, 32 na chinek up. Umaga pa kami nakapunta ni Papa ng 10 a.m. Tapos nakauwi kami alas 2. Tapos yung sinabi lang ng doktor sa akin, bumalik ako. Bumalik na ako kumuha. Ang haba ng pinila niya. Ang tagal kong umupo. Kasi siyempre, di naman tayo pwede umubertek doon Kasi siyempre, kung pagdating na kasi namin, sobrang dami na ng tao kung talaga yung pila, sinunod. Inabot kami ng alas 2. Tapos pagdating doon, sabi babalik na lang. Balik na lang daw. Pambihira yan, kako. Kaya nainis din ako nun. Kakamot-kamot na lang ako doon sa center. Sabi ko, ano ba yan? Kasi nga, naghahabol ito na makapag-exam na rin Nakiusap na ako nun sa doktor. Sabi ko, baka pwedeng makakuha na po ako ngayon ng medical. Sabi niya, hindi pwede kasi doon ako magbe-base sa resulta mo kung pwede ka lang makapasok. Sabi ko, ganun po ba? Sabi niya, di ba, irarush ko. Sabi niya, kahit 3 days daw, baka pwede ko naman ko yung result. Pero umabot na po siya ng linggo ngayon. 1 linggo nakalipas. Wala pa din. 1 linggo na pa. Kasi,
di ba may number ka naman ding iniwan doon, di ba? Na sabi, pwede siyang tawagan. So, until now, wala pa rin, wala pang tawag. Isang linggo na yun. Mahigit na. Kasi Monday pa po yun mga ka-business. O. O, di mahigit na. Kaya nagdaan na ng Monday, ano na ngayon, Huwebes na uli ngayon, mahigit na isang linggo. O, wala pa rin mga kami, walang tawag. Dahil, yun nga, sabi ko nga, holiday kasi. O, di, malalaman natin yan bukas, kung tatawagan ka bukas. Kasi, nag-aapura na rin ito dahil gusto nang mag-exam. Gusto ko na talaga. Oo. So, yun lang naman yung naging update namin dito sa, ano ni Dindin. Kasi nga, siyempre, para ma-update din po kayo, no, kung ano na naging lagay. Ayun, yun ang kanyang status ngayon. May mga time na nahirapan siyang huminga pa din. Kasi minsan niya nagreklamo sa akin yan eh, pa, parang, ano, nanikip na naman yung dibdib ko, parang hirap akong huminga, tapos masakit yung likod. Yun naman kasi talaga, pag mayroong kang spot sa baga talaga, yun talagang, ano dyan. Kasi danas ko yan, nung ako'y nagkaroon din ng spot sa baga, dahil, nung panahon na ako'y manghihinom pa, sobrang napakalakas mong inom din nung araw, binata pa ako sa probinsya, manghihinom na ako. Pag tungtong ko sa Metro Manila, nung nagpa-check up ako mga business yung kumuha ba ng requirements, no? Nagkuha ng x-ray, ganyan. Nung nagpa-x-ray ako, doon ko na-trace na may tama din ako sa baga. May tama din ako sa baga dati. Isipin ba naman yung iniinom ko doon sa probinsya, Tanduay? Dark pa. Ganyan kasi ako nung araw eh. So, ibig ko sabihin, yung naranasan ko rin yan, na parang ang hinga ko sobrang hapo talaga. Akala mo nagbubuhat ako ng sako-sakong bigas na lalayo, yung ganun ang pakiramdam ko dati. Pero sa awa ng Diyos mga business, ginamot ko rin yun. Gumaling naman ako. So, isang bisis lang yun, hindi na siya bumalik kasi siyempre iningatan ko na rin kasi mahirap pagsakit sa baga eh. Isipin mo naman yung pagka huminga ka, parang hinahabol mo yung paghinga mo. Yan. So, danas ko yan yung naramdaman niya. Kaya sabi ko, ganun talaga din ang status ng may spot sa baga. Ganun talaga. Ganun ang mararamdaman mo. Hirap kang huminga. Na tila baga, tinutusok-tusok yung likuran. Ganun din yung sa akin dati. So, yun. Naintindihan ko siya. Kaya pagka nagreklamo yun siya na parang hirap siya huminga, hindi ko siya pinapagalaw dyan. Sabi ko, umalis ka dyan. Huwag kang dyan. Kung halimbawa, tutulungan niya mama niya maglaba, wag, umalis ka dyan. Ako na lang tutulong sa mama mo. Huwag kang gumalaw. Kasi simple, naintindihan ko siya eh. Sa liit ba naman ang katawan nito mga ka-business? Kaya nga, hindi nga siya po pwede talaga na siya paglabahin. Kanong hindi pa namin nalaman, dati na mayroon siyang spot ng baga, siya naglalaba. Kaya pala talaga na so tuwing maglalaba siya, pagkatapos niya, kinabukasan nila lagnat. Kaya nga, di ba, ilang bisis na ako nagbanggit sa vlog niyan, na nako, pag din ang paglabahin mo, kinabukasan, nilalagnat na yan. Yung pala, may problema pala talaga sa noon. Nalaman na lang namin nung itong bandang huli na, mga ka-business. So ngayon, hindi siya po pwedeng pag kilos-kilosin ko dyan. Kasi nga, under recovery pa talaga siya, dahil naka 4 months pa lang kamo eh. Hindi, may 2 months pa. Tapos, after na 6 months niyan, i-check up ka ulit yan eh. Ganun ulit yan eh. Kasi aalamin. X-ray. Oo, i-x-ray ka ulit yan eh. Kung naghilom na ba yung sugat dun sa baga mo. O kung hindi pa, bibigyan ka pa uli ng gamot o panibago, malamang sa malamang, baka another 6 months ulit yan. Ganun yan eh. Pero kung nasunod mo naman yung 6 months na walang palya-palya, matik yun. Gagaling ka talaga dyan. Pero ano pa din yan, yun nga sabi ko, kailangan ka pa rin nilang imumonitor niyan. Yun. So yun lang yung update mga ka-business dito sa sakit ni Dindin. Na nga rin ako ng batang ito kasi atat na atat ng mag-exam, di maka-exam kasi nga wala pa kami maisa-submit. Tapos ito si Mengay naman, yan, nahihilo na naman. Ayun ang status niya na, yun ang talagang lagi niyang sakit, nahihilo. Kaya hindi nga yan siya po pwede na yung umaalis na mag-isa. Kaya naglakad na mag-isa. Kaya pag umaalis yan, buntot ako lagi. Ako nandoon, ako ang kasama. Kasi ako nakakaalam eh. Sa ni Mengay din, sa status niya ni Mengay. Sa akin naman mga ka-business, yung aking status ko rin naman sa ngayon. Salamat sa Panginoon Diyos kasi
may ilang araw na din, no? Mula nung nakaraan nga nandun ako sa Falcon na halos 1 linggo kung iniinda yung naramdaman ko na paiba-iba. Yung ito sa ilong, itong sa ilong ko, ito, meron pa rin medyo barado pa rin, pero mayroon pa rin naman akong gamot na spray. Tuloy pa rin yan mga ka-business yung spray ko kasi 2 months po yan. Then ito namang sa pagdumi ko sa awa ng Panginoong Diyos, pasensya na po sa mga kumakain, okay naman mga ka-business. Hindi ako katulad ng mga nakaraan na pagka sumasakit, parang ramdam ko lang sa buong katawan ko na tapos gusto ko lagi lang ako nakahiga, yung ganyan. Gusto ko lagi natulog ako para di ko maramdaman yung kirot. Kasi minsan kumikirot kasi dito, mga ka-business. Kaya ginagawa ko, natulog lang ako. Kaya kung minsan, hindi talaga ako makapunta-punta doon sa TV house kasi iba talaga ang ko pakiramdam ko. Hindi ko naman pwedeng ipilit ang sarili ko na punta ko doon tapos magkakaproblema lang. Ayaw ko talaga kasi ako nagdadala sa katawan ko Kaya sa awa ng Diyos ito, mga 1 linggo na mahigit, magto 2 weeks na halos. Salamat sa Panginoon Diyos, wala naman akong kakaibang naramdaman. Okay naman mga ka-business. At sa tulong na rin, yan po mga ka-business na off yung cellphone. Hindi ko alam, biglang namatay. Biglang nag-off So, yun naman mga ka-business, sa loob na 1 linggo, okay, wala naman akong naramdaman. At sa tulong na rin ng Panginoong Diyos, no? At saka, doon sa mga nainom ko, na yun nga, yung may pinaabot sa akin na yung origin, mga ka-business, iniinom ko yun tuwing umaga na wala akong kain. May isa na lang ata natira dyan, 1 sachet na lang, mga ka-business. Na binigay po yun ni Ma'am Ivy ng Hong Kong. Maganda pala yun, mga ka-business. Parang gaan ang pakiramdam ng katawan ko doon sa yung di ko mawari kung kape o kasi pagka ilagay nung unang kasi timpla ko noon ay 1 baso na tubig lang tapos nilagay ko siya minsan sa di ba sobrang itim din tapos sabi ko bakit ganito sobrang pait. Mali pala yung pag-process. Mali pala hindi pala 1 basong tubig ang kailangan 1.5 doon. Nasa mga 1 liter yun, pwede na yun kasi unang binanggit ko 1.5 hindi daw yun, sobra daw ang tubig noon. Mga 1 liter lang. Yung parang sa Coke. Yun, punuin mo yun ng tubig, tsaka doon mo yung ilalagay. Yun. Nung una kasi hindi gano'n Ang dami na inom ni Papang gano'n. Sa 1 baso lagi, 1 baso. Nakailang inom ako noon na puro tig 1 baso na sobrang itim pagka itinimpla mo. Then, yun, nakakatulong sa akin yun mga ka-business. Salamat din kay Ma'am Ivy ng Hong Kong dahil nabigyan niya ako ng herbal, parang herbal na rin kasi yun At salamat din kay Val Santos Matubang, no? Saka produkto nila yun yung kape naman yun. Produkto nila yun. Binigay sa akin. Okay rin yung kape na yun. Yung VSM, no? VSM Coffee. Shout out kay Val Santos Matubang at saka kay Kalinga Prab, no? Thank you, nakatikim ako ng ngayon yung kape. Sarap ng kapeng yon. Naubos na nga lang. Halos ba naman kami dito gumagamit nun? Kasi gusto rin nila ikakape. Mga ka-business Naubos agad yun. Tapos yun nga, yung origin na ang sarap nun talaga. At thank you talaga kay Ma'am Ivy. No? So mga ka-business, hanggang dito na lang update ng aming mga kalagayan, mga ka-business. Update sa aming mga kalagayan. Kalagayan ni Mingay, kay Dindin, sa akin kasi kaming tatlo ang dito may madalas nagkakasakit talaga. May madalas nga nagkakasakit, no? Sakitin, gano'n. Sa madaling salita, sakitin. Lalo na si Mingay din. Si Mingay, iba naman yung status ni Mingay, yung himatayin, yun yung naman kanya. May time na napaka-kondisyon ng katawan, pero magugulat ka na lang, maya magugulat ka na lang, nanlulupay-pay na hanggang sa bumagsak na. Yun ang kanya. Pero ako dati talaga sakitin talaga ako nung pa. Kasi nagkasakit ako ng bata ako, sabi mo ka naman. Gasgas. Ano naman yun yung
sa ulcer yun mga kabisnes eh. Yung kay din dati. Oo, Tapos, nagtataka kami bakit ano siya, yung nag-isang giniginaw, yung ganito, ganyan. Tapos, nagka-dengue pa ako, yung Tapos, sinugod ako sa ospital. oo. Ito din sakitin din to. Sakitin talaga. Tapos, bagay, ang katawan ng tao talaga ganun eh. Kahit maski man si Dudong din nung mga naaraang taon, ganyan din eh. Nagkasakit din yun sa baga din yung kay Dudong eh. Ano, tawag ito, yung pneumonia naman yung kanya. Na-hospital din si Dudong noon, mga ka-business. Talagang doon nga, nabintang namin yung mga dapat ibenta namin. Kasi nagkasakit yung bata eh. Parang ang hindi lang sakitan si Kuya Mac, no? Tapos yahas. Si Makmak at saka si Yasio ang medyo Hindi talaga. matibay-tibay katawan ng mga batang ito eh. Sa awa ng Panginoong Diyos. At salamat kasi may ganun katawan nila na mataas ba yung resistensya, no? Malakas. Balat kalabaw. Malakas ang resistensya. Si Yasio lang eh. Maulanan, mainitan yan, no? Baliwala yan. Eh, sanay sa basketball maghapon mo naman kung Ako nga, saan. di ako maambulan lang ako kasagnat na. Si Yasio kahit naampunan yan, wala yan. Matibay. Matibay yung katawan ng bata niya. Nangitim na nga lang yan mga kabisnes kalalaro kung saan. Ang trabaho ni Yasio, laro lang talaga ng laro yan. Lahat ng court dito sa mga nakapaligid dito sa loob at labas ng Ternova, nako, alam na yan. Hanggang doon pa yan, oh. So, malapit sa may ano din. Di paro banda, nakakartingan sila, maglalaro lang. Dahil. Tapos siya ang master sa karabang, Pag nagpagawa ng jersey. ang jersey siya mag-asikaso niyan. Tapos diba, nung nakaraan, diba, nabanggit ko ngayon sa vlog eh, kumusta, yes, nanalo ka ba kayo? Kaso talo daw sila. Second place lang. Sabi ko, okay pa rin yun. At least na may second place. Kasi ang target nila, mananalo ng first. Yan naman ang status kay Yasio. Mahilig lang din siya sa laro. Si Makmak naman, masipag din niya si Makmak pagdating sa bahay naman. Si Makmak, parang babae ito si Makmak pagdating sa bahay. Mga ka-business, pagdating sa linis, laba, nako. Si Makmak, pag naglaba, mula gabi magsimula. Hanggang magdamag yun, tapusin talaga niya yan. Kaya nagkasakit nga siya nung mga time din na yun, nabigla yung katawan niya. Yung nagbigla na lang siya ng Yung hindi siya himabay. Makagalaw. Hindi siya makagalaw. Nasa vlog po yun eh. Nagulat din ako kasi bira nga siya magkasakit tapos bigla-bigla siya nag-declare na hindi ko igalaw ang katawan ko. Sabi ko, iyan na yan sa sa sobrang pagod sa paglalaba. Masipag si Makmak makabusiness pagdating sa gawaing bahay. Paglilinis ng bahay, pag-arrange, napakahusay ni Makmak. Parang kasing babae. Tapos napakalinis pa sa mga damit. Hindi yan naalis pag hindi planchado damit. Laging kantong-kanto talaga yung lagi yung pantalon yan. Yan naman si Makmak. Ang kay Makmak lang, pag nagkilos, kumbaga, ang tawag nito, yung bang, bigla lagi, kumbaga, isang maramihan pag gumawa yan. Kumbaga, kahit gano'ng karamihan, baliwala sa kanya, trabahoin talaga niya hanggang sa matapos. Ganun yun siya. Dito sa bahay, pag ayos yan dito, pag nasimulan niya yan, tuloy-tuloy yan hanggang sa maghapon. Pag tingin mo sa bahay, napakalinis. Kaya lang, magagalit yan pagka dumi-dumi na naman. Natural lang naman yung magalit talaga kahit sino naman. Ayun naman ang kay Makmak, status ni Makmak. Ayan, si Kia naman. Naman ni Kia, si Kia naman, kahit ganyan ang katawan niya, hindi naman din ganun kasakitin. Normal naman yung inuubo. May lagnat. Oo, normal lang yun. Pero yung mga sakit talaga na mga matindi yan, hindi talaga. Oo. Kami talaga, ako, sa akin ngayon, status ko ngayon, ganito, no? At salamat sa Panginoon Diyos, binigyan pa tayo ng mahabang buhay. Yun nga, nakipaglaban talaga tayo sa sakit na ito, hindi ito biro. At yung kay Dindi naman, Sa baga. Sa baga naman, spot. Yung si Mingay naman, itong kay Mingay naman, ano ito yung Diabetic siya mga sa diabetes, tapos high blood. Daming din itong kay Mingay, problema. Kay Dudong naman, yun yung pneumonia naman yung sa kanya. Pero nagaling Pero siya. gumaling na yon mga kabisnes yung pneumonia niya. Kasi ang totoo nga, nung nag-submit siya ng mga requirements lahat na yun, nakapasa naman siya. So, ibig sabihin, clear na, okay na. Kaya nga na siya nakapasok ng SM. Ayun. So, yun lang ang mga ganap. At yun lang yung naging update, pangunahin yung kay Dindin. Dahil gusto na niya mag-exam na hanggang ngayon. Hindi pa makakuha ng exam. Kaya tinanong ko sa kanya, paano bang sistema natin ito? Hindi ka pa rin naka-exam.
So, obligado kasi talagang mag-submit muna siya. Mga ka-business, maraming salamat no sa kung walang sawang Pag-suporta po. pagsuporta mga ka-business sa kabuuan ng ka-business family. Thank you po sa inyo mga ka-business na minamahal. Pagtiyagaan nyo pa yung aming mga pag-vlog araw-araw. Yung pangunahing mga vlog namin yan mga ka-business ay circulation dito sa loob ng bahay sa aming lahat. No? Family vlog. No? Family vlog. So, support lang po natin mga ka-business namin minamahal. At sa mga nagkomento, no? Marami may nagkomento. May nabasa pa ako kanina. Ano daw, tag nito, kung uuwi daw ako, dapat isama na lang daw si Mingay. Mga ka-business, yung patungkol naman yan dun sa pag-uwi sa Mindanao. So, binabalansi ko pa na maigi, mga ka-business. Kasi, unang-una, yung ating gastos, pamasahe. Siyempre, sabay kaming dalawa. Tapos isabay pa si Kia. Si Kia, kay may ano yan, may bayad na yung ganyang kalaki pag sa barko. Tapos, isa pa, sana may awa po ng Diyos na itong darating na January ay magandang panahon. Kasi nagdidepende sa panahon mga ka-business. Kasi kung masama ang panahon, di ba, maalon, di tayo pwedeng umalis ng ganun. Mga ka-business. Nakatakot yan. Nakakatakot yun. Kasi unang-una, hihintayin ko pa yung sahod ko itong January sa itong sahod ng January na darating. Hintayin ko pa yun mga business. Siyempre, sa ngayon kasi medyo pigado pa tayo sa budget. Ika nga kasi nanggagaling pa tayo sa mga gastusin mga business. Mga down namin dito tsaka yung advance namin sa tubig dito. Naghingi din kasi ng advance sa tubig. Laki ng binayaran namin dito mga business. So, ibig sabihin ay ano pa talaga kami, medyo pigado pa, bubuelo pa lang. So, ang ano ko, itong sahod sa susunod kahit paano hindi naman masyadong wala naman masyadong babayaran mga ka-business ay doon kasi ang pamasahe sa barko nasa kulang-kulang 4,000 yata ang isang tao, no? So meaning dalawa kami ni Mengay 8,000 na plus si Kia ang alam ko full pay din yan ang alam ko kasi ano na yan 11 years old naman si Kia. Oh, pulipid na po nga. Pulipid na nga po yan mga business. Tapos si Tinay pa. Si Tinay, ang hindi ko lang alam kung yan ba ay kalahati o libre. Ngayon, ganun, dalawa lang yan. Wala pa akong idea ganyan kalaki. Kung kalahati o pulipid na rin. Yun. So, tingin ko to kay Tinay, baka maaring kalahati. Kasi ang binabasihan sa barko, 1 year old yata pataas na mayroon siyang kalahating bayad. Ganun yun. So, okay na po. So, yan po mga ka-business. Salamat ng napakarami. No? Please support lang po natin mga ka-business ang ating ka-business official, Pabalis TV, ka-business family, Mrs. TV official, Primos Budang official mga ka-business at sa lahat ng mga kagwangs, mga ka-business namin minamahal. Ang iyong abang lingkod, Kapambok na official. Salamat po ng napakarami sa inyo pong suporta sa aming daily vlogs. Ano po, mga ka-business, family vlogs. God bless po sa ating lahat. Bira banat na po mga ka-business. Alright? So, yun din. Bukas, puntahan natin ulit. Bye-bye.